Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala tayo dahil tayo ay makakapakinig na naman ng salita ng ating Diyos. Pero tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Lord God, Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat sa iyo ngayong umagang ito na ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan na naman ng napakagandang pagkakataon, Lord, para makapag-aral, makapakinig, makapagbasa na naman po ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, tulungan mo po kami, turuan at gabayan para ang iyong mga salita na aming maririnig ay maisabuhay namin. Maintindihan namin ito at magawa namin, Lord, sa inyong tulong, O Lord God. Lord, samahan mo rin po ako, turuan, gabayan mo rin po ako palagi, Lord, sa tuwing ako po ay magsishare ng iyong salita para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa inyong salita. Lord, kiniklaim ulit namin ang gawain ito na tagumpay dahil nandito ka, kasama ka namin, tuturuan mo kami, sasamahan at gagabayan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat po. Marami na naman kaming matututunan, Lord. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi na Amen, Amen, and Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga, yung mga bago po dyan sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, Psalm 119. At dito po ako ngayon mag-share sa verse 145 hanggang 152. Ulitin ko lang, verse 145 at hanggang 152. At ito po ay may pamagat na kailangan ko ang mga utos ni Lord. Buong puso akong tumatawag, O Lord. Sumagot ka at susundin ko ang mga utos mo. Tumatawag ako sa iyo. Iligtas mo ako para magawa ko ang mga utos mo. Bago pa sumikat ang araw, humihingi na ako ng tulong sa iyo. Umaasa ako sa mga sinabi mo. Buong gabi akong di makatulog. Pinag-iisipan ko ang mga pangako mo. Sa wagas na pag-ibig mo, pakinggan mo ako, O Lord, dahil patas kang humatol, iligtas mo ang buhay ko. Nandyan na yung mga nagpapahirap sa aking mga taong may masamang plano. Di sila sumusunod sa batas mo, pero malapit ka sa akin, O Lord, lahat ng mga utos mo ay maaasahan. At last, matagal ko nang natutunan sa mga utos mo na magtatagal ang mga ito forever. Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na aking nabasa ngayong umaga. Mga kapatid, dito pinapakita na naman ni David o ni Haring David yung kanyang totoong paniniwala, totoong pag-asa sa salita ng ating Diyos na sabi niya, ang buong puso akong tumatawag, O Lord. Sumagot ka at susundin ko ang mga utos mo. Tumatawag ako sa iyo, iligtas mo ako para magawa ko ang mga utos mo. Doon siya talaga umaasa sa Diyos na ililigtas siya, hindi siya pababayaan ng ating Diyos. Bago pa sumikat ang araw, humihingi na ako ng tulong sa iyo. Umaasa ako
sa mga sinasabi mo. Tayo kaya, paggising, ano kagad yung ating ginagawa? Napakaganda kung ang ating gagawin ay unahin natin ang Diyos. Unahin natin manalangin. Unahin natin magpasalamat. Diba yung pagkagising natin, napakalaking biyaya na yan galing sa Diyos. Yung paggising natin sa umaga, napakalaki. Inising niya tayo ng maayos. Diba malakas ang katawan? Magagawa na naman natin yung ating dapat gawin. Yan dapat ang ating ginagawa sa paggising pa lang sa umaga. O sa madaling araw, kung mas maaga kayong nagigising, magpasalamat kagad sa ating Diyos. Or kung tanghali na kayo nagigising, medyo agahan natin para maaga tayo makapagpasalamat kay God. Tapos kung gusto pang umidlip o matulog ng konti, ay pwede naman basta gising tayo ng umaga para magpasalamat sa ating Diyos. Hihingi kagad tayo ng tulong, ng gabay, ng protection, at magpapasalamat sa biyayang ipagkakaloob niya, dahil sigurado ko, pag nagpasalamat tayo ng buong puso at kaluluwa sa ating Diyos ng maaga pa lang, sigurado kong may matatanggap tayo. At baka mas marami tayong matanggap pagka ganyan palagi ang ating ginagawa. Kagaya ni David, mga kapatid. Diba sabi niya sa verse 147, bago pa sumikat ang araw, so madilim-dilim o madilim pa, ay humihingi na ako ng tulong sa iyo. Yan ang dapat natin gawin, mga kapatid. Buong gabi, sabi rito, buong gabi akong di makatulog, pinag-iisipan ko ang mga plano o ang mga pangako mo, sabi niya. Ito po yung verse 148, buong gabi akong di makatulog, pinag-iisipan ko ang mga pangako mo. Bago matulog, siyempre nagpray na tayo bago matulog. At iisipin natin yung Word of God. Yung mga nabasa natin, na pag-aralan natin, yung mga narinig natin sa mga preaching, ay pagbulay-bulayan natin yan, isip-isipin natin, diba, hanggang sa makatulog tayo. Tapos paggising natin, yun nga yung kanina, ay magpapasalamat na tayo sa ating Diyos. Sa wagas na pag-ibig mo, pakinggan mo ako. O Lord, dahil patas kang humatol, iligtas mo ang buhay ko. Patas talaga si Lord. Hindi siya namimili na, ito, mas masipag to kaysa sa'yo. Pero parehas lang naman kayo ng ginagawa. Maaaring mas maaga lang itong gumising kaysa sa'yo, pero maaga ka naman, ibig sabihin, pero pareho naman kayong gumagawa ng kabutihan, iba sumusunod kay God. Parehas lang din yun. Kung nagkasala isa ng konti at ikay malaki, parehas din ang paghahatol ng Diyos. Parehas din nagkasala. Kaya ang Diyos ay patas. Yan ang tatandaan natin. Sabi pa rito, nandyan na yung mga nagpapahirap sa akin, mga taong may masamang plano. Di sila sumusunod sa batas. Nagsusumbong ulit si Haring David, mga kapatid. Nandyan na sila. Nandyan na yung mga kaaway. Nandyan na yung mga hindi sumusunod sa iyo, Lord God. Iligtas mo ako. Huwag mo akong pabayaan sa kanila. Na ako'y mapahamak. Huwag mo akong pabayaan, Lord. Ganyan tayo hihingi ng tulong. Pwede talaga tayong magsumbong sa ating Diyos. Sabihin natin yung gusto nating sabihin at makikinig ang Diyos. Sabi rito, pero malapit ka sa akin, O Lord. Lahat ng mga utos mo ay maaasahan. Pag tayo nananalangin palagi, nagbabasa ng Word of God, at sinusunod, sinasabuhay natin ito, sinishare natin ito sa mga tao, malapit sa atin ang Diyos kasi sinusunod natin siya. Diba ang utos din ng Diyos sa atin ay hahayo din tayo, magsishare din tayo ng kanyang salita. Kung yan ang ginagawa natin, syempre, malapit ang Diyos sa atin. Hindi siya malayo. Lalo na yung lagi natin siya kinakausap, lagi tayo nagpapasalamat, lagi tayo nagpupuri, diba? Lagi tayong, sabihin na natin, lagi rin tayo nagsusumbong, humihingi rin talaga tayo sa Kanya. So malapit tayo sa Kanya dahil siya ang ating pinagkakatiwalaan, dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na makakapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. At lastly, mga kapatid, verse 152, matagal ko nang natutunan sa mga utos mo na magtatagal ang mga ito
forever. Ang salita ng Diyos ay forever. Ang utos ng Diyos, hindi nagbabago yan. Yan pa rin yun. At yan ay magtatagal ng forever. Baka inaantay natin minsan na baka magbago. Hindi nagbabago ang salita ng ating Diyos. Magpapatuloy yan hanggang sa mga susunod pang salinlahi ng mga tao. Magpapatuloy. At kung ano yung pangako niya, kung ano yung plano niya sa atin, kung ano yung mga pinag-uutos niya at tuntunin sa atin, hindi yan nagbabago. Kaya umpisahan na natin itong sundin. Basahin araw-araw mga kapatid, maya't maya, yung Word of God para malaman natin yung batas, yung utos, yung tuntunin, yung pangako ng Diyos sa atin. Pagbulay-bulayan lahat mga kapatid, yung aking mga sharing, basahin natin ang salita ng ating Diyos. At napakaganda nito na ito rin ang sasabihin natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, katrabaho, o classmates, diba? Kasi may mga nakikinig dyan ng mga estudyante, mga nagtatrabaho, diba? May mga business, maraming nakikinig ng Word of God, alam ko yun. At yun din ang isi-share natin sa iba. Dahil ang pangako ng Diyos sa iyo, sa akin, ay pangako niya rin sa lahat ng taong sumusunod sa Kanya. Sa mga taong nagtitiwala, umaasa, sumasampalataya sa Kanya. Yun din ang Kanyang pangako. Hindi rin, kagaya nga kanina, sabi ko, hindi nagbabago ang salita, ang pangako, ang tuntunin, ang utos ng Diyos. Mananatili ito. Sabi nga ni Haring David, forever itong mananatili. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Ulitin ko lang, kailangan ko ang mga utos ni Lord dito sa 119 ng Psalm hanggang 145 hanggang 152. Yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. I pray na marami tayong natutunan na naman, marami na naman tayong idadagdag sa ating mga isa sa buhay. At marami tayong idadagdag sa ating mga isi-share sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Salamat sa salita ng ating Diyos at salamat din sa inyo mga kapatid. Muli na naman kayong nandyan, nakikinig sa aking sharing. Kaya ngayon mga kapatid, samahan niyo ulit ako. Tayo ay mananalangin, lalapit tayo sa ating Diyos. Magsiyuko tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal. Muli po kami nagpapasalamat sa iyo. Dahil sinamahan mo na naman kami, tinuruan mo na naman kami, Lord. Inutusan mo na naman kami na kami ay magtiwala sa iyong mga salita, sa iyong mga inuutos at mga tuntunin. Dapat namin itong gawin. Sa tulong mo po, Lord, susundin namin ang iyong mga sinasabi. Huwag mo po kaming pabayaan, niiiwanan, Lord. Kagaya ni Haring David na lagi mo pong tinutulungan, ginagabayan, pinoproteksyonan, iniingatan, at sinasagot ang kanyang panalangin. Kami din, Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesus, huwag mo rin po kaming pabayaan. Dinggin mo rin po yung aming mga panalangin, Lord God. Lagi mo pong palakasin yung aming mga katawan, yung aming loob para sa iyong mga salita ay aming itong masunod at ma-share namin sa ibang tao, Lord God. Lord, maraming salamat po. Dahil I believe na hindi mo kami pababayaan, niiiwanan, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Ganun din ang mga kapatid namin sa pananampalataya. Dahil mahal mo po kami. Hindi nagbabago ang iyong pagmamahal, hindi nagbabago ang iyong salita, hindi nagbabago ang iyong mga tuntunin, utos at pangako sa amin, Lord. Mananatili yan forever. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, sa lahat ng pagkakataon na binibigay mo po para maging malapit kami sa iyo. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat din, Lord God, sa mga panalangin ipinagkaloob mo na at sa mga panalangin ipagkakaloob mo pa, Lord. Kami po ay nagpapasalamat na dahil naniniwala kami na ito po ay yung ipagkakaloob. Salamat po. Salamat din, Lord, sa pagpapagaling mo sa mga taong may sakit at karamdaman na lumapit sa iyo ng buong puso. Kaluluwa na nagtiwala sa iyo, sila ay pagagalingin mo. Kaya sila ay iyong pagagalingin. In Jesus' name. Sa pag-ayos mo ng bawat pamilya, bawat lugar at bawat bansa. Salamat po, Lord. Magiging maayos,
masaya, masagana, tagumpay at payapa ang bawat buhay ng tao. Ang Pilipinas, ang iyong bansang pinili, ang Israel, at ang lahat ng bansa, Lord, pinapanalangin ko. Lahat ng bansa sa buong mundo na maging maayos, masaya, masagana, tagumpay, payapa sila, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po. And I pray na lahat ng tao ay makakilala sa iyo at magbalik loob po sa iyo. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. At salamat sa aking panalangin, sa aming panalangin, na muli mo na naman tinugon. Salamat po. Salamat po. Lord, salamat po sa lahat. For all the blessings, guidance, and protection. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa pagtugon niya sa ating panalangin. Salamat sa kanyang salita na nagbibigay pag-asa sa atin. Salamat. At salamat din sa lagi niyo pong pakikinig ng salita ng ating Diyos. God bless po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat.